kayang ipanalo. Winner tayo lahat. Dito sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal, matatagpuan ang samahan ng kababaihan ng Sitio San Gabriel at Kaingin. Isang women's group na binuo noong 2013 sa tulong ng San Beda College para sa mga kababaihan na gumagawa ng basahan para sa kanilang kabuhayan. Kailan po kayo nag-umpisang gumawa ng basahan? Gaano katagal na po ba? Mahigit 30 years na. 30 years. Bukid dito nung araw. Tapos wala talaga kaming alam na pagkukunan ng ikabubuhay. Nung una nga po, naglalabada lang po ako. 5 po ang anak ko. Tapos may 4 pa rin po akong adopted. Kaya bali siyam po yung kinakalinga ko nung panahon na yun, nung bago kami napunta. Aling Norma, paano po kayo natuto sa paggawa ng basahan? Yung chairman po namin dito nung panahon na yun, may mga pabrika po kasi dito nagtatapon ng mga scrap na ganyan. Sabi sa amin, ipunin ninyo yan dahil tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng basahan. Kinarir ko na po yung paggawa ng basahan na itinuturo ng chairman namin para makadagdag doon sa income ng asawa ko. Sa awa naman ng Diyos, may mga anak naman ako yung isa kong anak, computer programming. Ayos naman yung mga buhay na nila. So wala na sa akin yung pangamba kasi yun lang naman struggle ko kung paano ko mapag-aral. So ngayon masaya na po kayo at very proud sa mga anak. Pero may challenges po ba kayong kinakaharap dito sa pangkabuhayan na ito? Hindi lamang po kayo, yung buong grupo niyo po. Sa mga kagamitan po talaga kailangan, hindi kayang bumuo ng basahan kung wala yung mga materyales na pwedeng gagamitin po talaga. Kailangan may mga may mga materyales na gagamitin. Na sapat po. Sa Kasi dati, napag-usapan po natin, Aling Norma, sabi nyo dati, binibigay, parang itinatapon lang nila, binibigay lang, ngayon binabayaran nyo na po yung scrap materials. Gano'n po kahalaga sa inyo na naiibahagi nyo po yung kaalaman nyo sa paggawa ng basa? Ang gusto ko lang, matuto lang sila nung pagbabasahan. Wala naman akong hinahangad na kung ano. Hindi kayo aware na kayo pala'y maraming natulungan, marami kayo na-inspire. Isipin nyo yun. Kayo po ba? Ano po ba ang inspirasyon nyo? Wala, gusto ko lang talaga dito sa kaya nga nung una, yung sinabi nga ng anak ko na, Mama, dito ka mo, punta ka dito, sabi sa akin. Nalungkot ako kasi yung hanap buhay ko, maiiwan ko. Saka naramdaman ko yung blessing ni God na blinis na ako dito. Ayaw ko talagang pumunta ng Dubai. Ayaw ko talaga, mas masaya ako dito. Damandama ko yung blessing mo. Blessing ng Lord dito sa lugar na ito, sa mga paghihirap namin na matagal ng panahon. Ngayon ko lang nararamdaman tapos iiwanan ko pa. Mahal niyo po yung paggawa ng basa? Yeah, masaya sila pag yung nakakabinta sila, kumikita na sila. Thank you po. Nakaka-inspire po yung inyong mga ibinahagi po sa amin ngayong araw na ito. Ako po si Tilma Honyong, 54 years old. Nakatira dito po sa Sitio Kaingin. Ang asawa ko ay si Castor Honyo. Mayroon po kaming 7 anak. Trabaho niya ay construction worker lang po. Natuto po kami nang gumawa ng basahan dahil lang po sa mga kapitbahay namin kasi mas nauna po silang gumawa kaysa sa amin. Pagdating namin dito, gumagawa na talaga sila. Kaya na lang po, yung panonood sa kanila hanggang natuto rin po kami. Laking tulong po sa amin yan, ma'am. Lalong-lalo na sa mga nag-aaral kong mga anak. High school po sila 4. Tapos construction lang po yung trabaho ng asawa ko. Kulang po talaga sa amin yun. Kaya yung mga anak ko gumagawa sa gabi para pambaon kinabukasan. Kaya laging tulong talaga po sa amin yan. Yung gumagawa ng doormat. Bilang magulang, kasiyahan po talaga na matatapos yung sa pag-aaral yung mga anak. Wala din po kasi kami
maihabilin sa kanila na kayamanan. Kaya yung pag-aaral lang talaga po ang sana po matapos nila. Sa amin po talagang samahan dito sa kababaihan, ma'am, ang suliranin namin yung pondo namin. Kasi maliit pa yung pondo namin. Pangarap ko po sa samahan namin na sana lalago pa kami, aangat po kami pare-pareho. Kahanga-hanga naman ang pagtutulungan ginagawa ng mga miyembro ng Samahan ng Kababaihan sa San Gabriel at Kaingin dyan sa Taytay Rizal. Sa tulong ng mga inimbita nating eksperto ngayong umaga, bubusisiin natin kung meron nga bang mas may magagawa paraan para mapagaan ang kanilang mga pasanin at sama-sama silang umasenso. Kasama natin ngayon si Miss Maria A. Roque, Provincial Director ng TESDA Rizal, at muli, si Miss Narlene C. Tabag, RSW Director Community Engagement Center ng San Beda University. Magandang umaga sa inyong dalawa. Morning, Miss Jelly. Good morning, Kong. Good morning po. Para kay Narlene, why did you think that it was necessary na bumuo ng ganitong grupo at sila ang napili ninyo? Actually, Miss Jelly, nung nagsimula kami, may mga estudyante akong kasama. Tapos, tutorial talaga ang gagawin namin. And nalaman namin yung mga bata hindi kumakain, isang beses sa isang araw. And so sabi ko, halika, kilalanin natin ang mga magulang. So ang mga magulang po nila ay mga gumagawa ng basahan, yung mga nakita natin po kanina. At ayun po, karamihan sa kanila ay walang puhunan. So, Pero gumagawa na sila ng gumagawa po. Marunong sila gumawa, pero Ang technology na andun. Kahit nakapikit, kaya nilang gumawa. Even the children po na... Kaya din na nilang gumawa. Opo, sa totoo lang, ang gagawin nung... Ito, kwento ni Nanay Norma na nakita natin kanina, at halos sila lahat sa komunidad, no? Na sa umaga, kukuha lang sila ng, ng 1 kilong scrap clothes o yung mga retaso, Saan nila kukunin? kay Nanay Norma kasi wala po silang pambili, wala silang puhunan talaga. So magpapaluwal si Nanay Norma, tapos gagawa, sa 1 kilo po kasi Kong ay nakakadalawang doormat rug. So yung isang doormat rug, bayad dun sa retaso, yung isa, makakabili ni sila ng 1 kilo o kalahating kilong bigas. Parang kanila yung isa, kay Nanay Norma yung isa. Opo, kasi yung po ang bayad sa retaso. Saan naman kinukuha ni Nanay Norma yung Si restaso? Nanay- Binibili niya? Binibili rin po. Meron na pong mga supplier naman pong nakukuha si Nanay Norma. paano nyo naman naisipan, gawin na natin tong parang project? Opo. Kasi pinaliwanag natin sa kanila na kung magsasama-sama, magtutulong-tulong, marami pihado ang gustong tutulong sa kanila. So nagsimula kami sa mga pakonti-konting donasyon. Meron kaming mga hinanap na mga patahian na nag-donate po ng mga tela. So yun ang nagsimula nilang kapital. So yun ang Pinaparol, yun na lang yung pinapaikot-ikot pinaparol. po talaga. Opo. Ano pa yung mga assistance na binibigay nyo sa kanila at the moment? Opo. Baliban po dito sa paggawa ng basahan, tinuturuan din natin sila sa ibang ng ibang skills. Like for example po, marketing at yung pagde-develop din ng personality nila, personality development, values formation. At of course, kasama rin po yung pag-develop ng leaders. Kasi hindi naman po tayo 24/7 or 365 days sa community. Kailangan kasi ay ma-realize nila na tumayo sa sariling paa nila, maging Magkaroon din- self-sufficient po sila. Binuo mo sila into An association. association. po sila, opo. Marami na ba sila ngayon doon? Marami po sila ay nasa, although nag-start po sila Kong ng 40 plus, ngayon ay official po ay 38 kasi may iba pong kinailangang umalis ng komunidad at Umalis na. para mamasukan sa iba po. Pero sila po ay rehistrado sa barangay. Oh, they are registered. So whatever benefits ang pwede nilang makuha, mas mabilis. Yes po, marami po. Kasi yun nga ang pinapaliwanag natin din sa kanila na kapag kayo ay nakarehistro, kinikilala sa barangay hanggang municipal or city level, even pagdating sa mga national government agencies like DOLE po na nagbibigay po ng mga startup capital na para sa mga organized group or association. Ay, ang gandang pa-startup sa kanila yun. Talagang tinulungan nyo sila. Ngayon,
Bukod sa paggawa ng mga doormat, may iba pa ba kayong programa o proyekto na ginagawa sila o na itutulong para sa kanila? Katulad po, syempre po, meron pong may mga limitasyon, kaya po kami ay patuloy pa rin na nag-identify ng mga available resources within the community para po makita o tuloy-tuloy po sila sa kanilang paglago, pag-progress bilang isang community at asosasyon. Ano-ano pa ba ang mga karaniwang balakid or challenges ang meron sila at the moment? Opo. May mga miyembro po tayo na talagang kinukulang pagdating po sa puhunan. Actually, yung puhunan kahit po ito ay mga tela. At syempre po... As simple as that. Yes po, kasi yung Kulang talaga. Yung tretaso na yan o scrap clothes na yan, pwede na nilang gawing basahan yan immediately po eh. Yes. So yun lang, kahit yun lang talaga, yun ang nagiging concern nila. Diyan mo naman kami kwentuhan. Okay. Paano ba to, Miss Maria? So, as I mentioned nga po, overproduced na raw po din ang doormats natin sa Taytay. Itong ganitong klase, dahil nga sa kakulangan, sa kakakanyanan, sa digital marketing, kasi doon lang po sila nagbebenta sa palengke. di po So, yung ginagawa nila, Sa community Doon lang. lang. community. Oo. Although Hindi sinasabi... pa na-extend outside Taytay, ganun po. Na-extend naman po ito. Actually, ang kagandahan po sa kanila, may mga lumalapit sa kanila. Pinipick up na po doon yung na-produce nila po. And we have with us here, Yeah, this one. So ito po yung isang product na gusto ko sanang ibida na out of fabric remnants, we can explore other products pa aside from this. what they make. Yes. So this one, yung doormat nila, ang price lang yan, nasa 15 pesos to 25. This one po is a sample project po ng Antipolo BJMP. And ito po ay ginawaran as a unique product sa BJMP po within the Calabarzon. Excess retaso din to. It's the remnants. same, it's the same thing. Yes, it's remnants actually. ito may pagtatahi ito. Yes po, I understand. So, dun po papasok din ang intervention ni TESDA. I understand na ito talaga ay walang makinang gagamitin. Wala, kamay lahat Oo, yan. kamay lang. Paanong role ni TESDA? Magbibigay ba yung TESDA ng una sa lahat ng kailangan nito ng pantahi? Makina As po. Makina. Okay, Oh. sige po. Makina, materials, and of course, yung technique. Yes. So ang TESDA naman po, may program tayo sa dressmaking NC2. Doon po talaga siya papasok kasi tuturuan din silang mag-pattern, sumukat, yung operation ng sewing machine. Ang LGU po ay meron din pong, they even create an office po na tumutulong sa kagaya po ng Barangay Dolores, yung Local Poverty Reduction Action Office, na wherein, ito yung pumupunta mismo sa mga barangay at inaalam kung ano yung pangangailangan nila. And itong office na ito, magko-coordinate sila kay PESO at kung kailangan pondohan yung proyekto, they provide the funds. Pero bibigyan nyo ba sila? Yung tanong ko, yung makina, meron ba? Yun po, may step program po tayo kung yun po ay merong libreng toolkit. Kasama dun po ang makina. Yes po. So paano naman sila mag-apply? Baka naman, ang hirap din naman ng application na naman. So katutak na naman yung requirement nito. Requirements ulit ang usapan, balakid dyan eh. Hindi naman po. Kung sakaling kukulangin ang ating allocations po doon sa step program, ang mismong LGU po, ang mismong Taytay, through PESO po, ay talagang nagbibigay po ng Sumusuporta talaga Yes sila. po. Tapos aside from this po, maturuan din na sana natin sila nung ano pa yung ibang products out of remnants like yung patchwork, pillowcases, yung mga tote bag, yan, mga accessories po out of remnants. Pero ang TESDA is willing to teach that. May mga trainers naman po tayo na maaaring itap. Yung TESDA. Opo. Actually, isa yan talaga sa lagi kong ginugulo yung TESDA. Jelly. Talagang kinukulit mo sila, Manoy, Kasi ha? livelihood yan, eh. No? Yes. Upskilling and livelihood. Si Secretary Teng Mangundadato and si Deputy Director General Jan Bertis, lagi ko yung kinukulit. Lagi akong may mga training na pinapapunta sa kanila, kailangan. Very supportive sila. No? Alam mo naman, Jelly, tayo lagi nating gustong gawin, dagdagan yung kita ng ating mga kababayan. At paano ba dadagdagan? Kung ba dadagdagan din ang kanilang kaalaman. Yes, and TESDA yan. No? Kaya during budget hearing, full support ako lagi dyan. Ay, thank you po. Thank you po. Dagdagan yung pondo ng TESDA. Ng TESDA. Oo. Thank you po kung... Yung TESDA, meron bang puhunan na pwedeng ibigay or
So far po sa program na meron tayo, like yung Training for Work Scholarship Program, STEP, wala pong puhunan. Kung hindi talagang toolkit. Toolkit yung, talaga. yung step lang po yung may toolkit kung, pero yung ibang program, may mga allowances pong ibinibigay. Pag nag-attend ng seminars. ng and training po. trainings, oo. Opo. Maraming salamat sa ating mga expert. Walang BBTO dahil sa aming pagbabalik. Ang mga handog ng ating programa sa mga TODA members sa Dagupan at mga kababaihang doormat weaver ng Taytay. Dito lang yan, syempre sa Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nagbabalik ang Si Manoy ang ninong ko sa puntong ito. Alamin naman natin ang mga solusyon para sa mga hinaing ng mga kababaihan ng Taytay Rizal na gumagawa ng mga doormat. Manoy Wilbert, ano ba ang pwede nating itulong sa kanila? Para sa ating short-term solutions, para sila ay matulungan kaagad natin, no, pagkakalooban natin sila ng mga materyales na kailangan nila, no, tulad ng mga gunting, mga retaso, mga tela sa paggawa ng kanilang mga produkto na yung mga ginagawa nila. Of course, bigyan natin sila ng maraming wooden weaving frames, no? Yung Kasi kailangan nila yun. Gamit nila, oo. And ito, importante, no, yung para makapag-start sila ng kanilang online selling, bibigyan natin sila ng laptop at pocket wifi nila. no? Wow! Alright? And of course, tayo po ay nakipag-ugnayan na sa TESDA, no, sa provincial office ng TESDA, no, through our provincial director, na para mailatag natin ang proseso at kung paano sila makakasama. Ito pong samahan ng kababaihan dito po sa programa ng TESDA na yung pong tinatawag na STEP, no, or Special Training for Employment Program. No, at of course, para makasama sila dito, no, maturuan sila ng ibang klase, no, ibang design naman at ibang pwede nilang magawa, no? Katulad po nung pinakita nating sample kanina, yung mga pouch, yung mga bag, no, yung mga gano'n, no? So, tayo po ay nakipag-ugnayan na at yung TESDA ay very willing na sila ay maturuan, no? And of course, dito rin sa kanilang online marketing training and digital content creation, tutulungan din sila ng ating TESDA director para po mabigyan naman sila kung ano yung dapat na content na ginagawa nila at yung ano yung mga rules para dyan, no? Paano nila ibebenta kanila? Yes, at para ma-promote, no, at maibenta nga yung kanilang magandang produkto at para maiwasan din yung sinasabi natin kanina na yung kung magkaroon man ng overproduction. And of course, sa ating pong long-term solutions, sisiguraduhin natin na magkaroon sila ng linkages sa mga suppliers, no? Suppliers ng materials para hindi sila maubusan ng kanila pong materials sa pagkagawa ng ganitong produkto nila, makamura sila sa mga binibili nilang materials, at of course, yung pagbebentahan nila ng produkto, no? Yun ang importante. Yun ang importante. Saan nila dadalhin, no? And patuloy na pagsasagawa ng training ng TESDA at DOLE, no, para mapalago at ma-modernize pa ang kanilang kabuhayan. Gusto natin makapag-introduce nga ng iba pang skills, yung upskilling, ibang design, at iba pang techniques para po sa diversification ng kanilang produkto. At magkakaloob ng mga kagamitan tulad po ng sewing machines, no? Bukod nga sa doormat, sana parami pa yung... Iba pa magawa nila. And of course, yung paggawa ng business plan and business management training para po dito sa samahan ng kababaihan ng Sitio San Gabriel at Kaingin sa tulong naman po ng DTI at ng iba pang ahensya ng gobyerno. Tayo rin po kasama rito, matulungan sila, maturuan ng financial literacy training at kung kinakailangan pagdating ng araw, kung kailangan nila pong mangutang ng kapital, tutulungan natin sila na makapag-access po ng mga ganito pong credit na facilities sa mga bangko po natin, katulad po ng DBP at Land Bank, no? Tuturuan natin at tutulungan natin sila, no, doon sa mga requirements. No? Oo, yan ang importante. Para talagang tuluyan lumago ang kanilang ginagawa. Yes, oo. And then, yung pakikipag-ugnayan sa DOLE, sa Integrated Livelihood Program na tinatawag po ng DOLE, yung DILIP program nila, para pa sa ibang alternative livelihood at dagdag na kita ng samahan ng kababaihan. Maraming salamat, Manoy Wilbert. Ngayon, alamin natin ang reaksyon ng mga Taytay Doormat Weavers.
Narinig na natin ang kwento ng pagsisikap at nakakabilib na pagtutulungan ng women's group na ito dito sa sitio San Gabriel at Caingin, Taytay Rizal. Tunay na maraming pamilya ang natutulungan ng samahan ng mga kababaihan. Hindi lamang ito kabuhayan para sa komunidad, naging paraan din ito para magbahagi ng talento sa paggawa ng basahan na ipinapasa sa maraming henerasyon mula pa noong dekada 70. Kasama ko po ngayon ang kanilang mga members at pinangungunahan po ni Miss Beatriz Aurino, ang kanila pong president. Ayan, naku, alam po namin na may kakulangan po kayo sa mga raw materials at syempre, digital na po ngayon. Gusto nyong mapalawak ang inyong kabuhayan, kaya naman po dito sa aming programa na si Manoy ang Ninong ko, may kaunti po kaming handog para po sa inyo. Kaya tanggapin niyo po ang mga gunting na nandyan sa inyong mga harapan. Yes. At syempre, meron din po tayong laptop. Syempre, kung may laptop tayo, meron tayong pocket wifi. Ayan. At syempre, meron din po tayong mga wooden weaving frames. And syempre, hindi po mawawala. Ito na po talaga. Mga retaso! Yay! Sana po masayang-masaya kayo. Sige po, ano pong masasabi natin, Ma'am Beatriz? Maraming salamat po mula kay Manoy Wilbert sa pagbibigay po ng mga regalo dito po sa aming samahan sa San Gabriel. Ito ay malaking tulong po sa amin upang mapalawak ang aming kabuhayan dito sa aming lugar. Maraming salamat. Yay! Congratulations! Congratulations po sa inyo. Angan po namin dito sa Manoy ang Ninong ko ang inyong tagumpay at pag-unlad. Kaya, abante mga babae! Yay! Sa kwento ng mga TODA members ng Dagupan City at mga kababaihang doormat weavers ng Taytay Rizal, muli nating nasaksiyan na sa sama-samang pagtutulungan anuman ang hamon ng buhay, kaya nating lagpasan. Keep the Bayanihan spirit alive. Ika nga, Manoy Wilbert, anong words of wisdom mo? May kasabihan po tayo, no man is an island. Bumibigat ang mga problema kung tayo ay nagsasarili at kanya-kanya. Mapapagaan at mapapabilis ang pagtugon dito kung tayo ay sama-sama para marating ang nagkakaisa nating layunin. Ikaw, ako, tayong lahat, basta nasa puso ang bayanihan, malasakit at pagtutulungan. Winner tayo lahat. Salamat, Manoy Wilbert. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts sa FB at si Manoy ang Ninong ko, sa IG at TikTok naman at Ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon, o sa mga gusto naman maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin hanggang sa susunod na linggo, mga kapuso, alas 7 ng umaga nationwide at alas 8 naman ng umaga via GMA Cebu na mapapanood po sa buong Central at Eastern Visayas. Mapapanood din po ang ating mga episodes sa YouTube channel ng GMA Network. Hanggang sa susunod, bye! Winner tayo lahat. Oh, ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay.